Mercy TV Production. Your only island TV channel. Okay, so thank you po, Pastor Ronald, as we have learned social responsibilities from Christian perspective, and that includes yung pag-respect and pag-pray natin sa ating mga leaders, and of course, kasama din doon ang pagpili ng tamang leader para sa ating community. That is also our responsibility. Okay, for our next speaker, let's welcome po Sir April Winnie Baclay. Assalamualaikum. Unang-una po, pasalamatan po natin ng Panginoon, si Allah, na binigyan po tayo ng time para po makapunta dito at ma-widen ang ating mind for this topic, faith and social responsibilities. And I would like to say thank you also sa lahat ng nagpunta dito and sa mga nagpa-simuno nito, which is the CIO. And ngayon po mga kapatid, nandito po tayo ngayon because we are here not because we have, not only, mayroon po tayong pananampalataya, but we all here because as an individual who share our commitment na magkaroon po tayo ng strong relationship sa ating kapwa-tao. No? Tama yung sinabi po ni Ma'am kanina na nandito po tayo ngayon kasi po minsan because of our faith, because of our pananampalataya, we didn't know. Hindi natin alam kung ano yung pananampalataya ng iba. Hindi natin alam kung ano yung belief. Kaya mayroon tayong pagkakaroon ng conflict. Right? Totoo po mga kapatid, na ang itong topic na ito is very important for us para po we can understand each other. No? Minsan, hindi tayo magkaunawaan because of our responsibility sa pamagitan ng pananampalataya natin. Mayroon akong tanong para hindi tayo maging seryoso. Mayroon akong tanong, ano yung 4 na aspeto sa tao? Sa mga estudyante dyan. Mayroon po tayong, ano yung aspeto? Physical, mental, social, and spiritual. No? In other words, itong dalawang aspect na ito mga kapatid is very important sa human. No? Ang pananampalataya at pakikipagkapwa. When it talks about responsibilities mga kapatid, when we talk about responsibilities, mayroon talaga siyang what will we do. No? Mayroon tayong obligation kung mag-usap tayo ng responsibilities. Ngayon mga kapatid, ang faith and social responsibilities ay ating tatalakayin sa Seventh-day Adventist perspective. Kasi salamat po sa inyo kay Doc and kay Pastor na naintindihan po namin additional kung ano yung responsibilities ng Islam through the communities and kay Pastor. Ngayon po, ang Seventh-day Adventist, we will show how we approach sa social responsibilities sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito po yung definition ng social responsibility. It's the moral obligation to care for others, defend the vulnerable, and seek justice. It is an expression of love not just in words but in action. Ito po yung ginagamit ng Seventh-day Adventist mga kapatid na it is an obligation. It is an obligation to care for others and love not just in words but in action. Next po. In Micah chapter 6 verse 8,
it says here, He has shown you, O mortal, what is good, and what does the Lord require for you? To act justly and to love mercy and to walk humbly with your God. Ito po yung guidelines ng 70 Adventist, mga kapatid, na ang tao ay dapat mahalin niya ang tao and to act justly, yung walang bias. Kailangan natin ipakita natin sa community, sa isang tao, na mayroon tayong fairness. Mayroon tayong walang pagkakaiba. Hindi tayo nag-condemned or hindi tayo nag-demoralized. Kung sa ano pa yung mabigat-bigat na term, mga kapatid, is we will not demoralize person. We have to act justly and walk humbly with our God. Next po. Ito po yung principle na makikita sa Seventh-day Adventist. Na makikita dito sa Mark chapter 12 verse 30 to 31. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. In 31, the second is this, love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this. So mga kapatid, sa sinabi po dito sa Mark is, kailangan po natin mahalin ang Panginoon with all our hearts, si Allah. Kailangan natin mahalin si Allah, ang Panginoon with all our mind. Hindi po siya tinatawag na half lang. Hindi po natin mahalin ang Panginoon, si Allah, na half lang, 1/4 lang. Kung hindi, kailangan buong puso, buong mind and with all our strength. And the second is, ito po yung sinasabi, mga kapatid, na mahalin natin ang ating kapwa sa sorry mga kapatid, because I am Bisaya, Cebuan speaker, that's why I cannot, parang naguguluhan talaga yung mind ko kung ano talaga yung mga right terms sa Tagalog, and then pero kaya I would like to say sorry kasi minsan mabisaya ko, ano ko talaga yung Tagalog ko. And then kay palo lang lahat. Sige. Kaya mga kapatid, itong verse na ito ay nagpapahiwatig sa atin kung paano tayo mamumuhay sa ating kapwa sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Sa sinabi ni Doc kanina, parang same lang, no? Sa Islam na part, mayroon talagang yun din, love your God and love your neighbor. The Seventh-day Adventists believe that our mission is not just to preach, but to minister to the whole person. Kagaya po ni Jesus, Isa Almasih, na habang siya nandito sa earth, dito sa sanlibutan, siya po ay nag-teach, siya po ay nag-heal, and siya po ay nag-serve. And we are called to do the same. Kaya ang Seventh-day Adventist, mga kapatid, kagaya po ang aming pong parang guidelines na anong tawag yan? Gina-follow is yung sinusunod is si Isa Almasih. Next po, ma'am. Ito po yung 4 na principle na ang SDA ang pina-follow. Number 1, sinusunod. Number 1 is service to humanity, justice and compassion, environmental stewardship, and health and wholeness. Ito po yung service to humanity, mga kapatid. As the Seventh-day Adventist, kami po ay, according sa Matthew chapter 25 verse 40,
whatever you did for one out of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me. Kaya mga kapatid, mayroon ang Seventh-day Adventist po ay mayroon pong ahensya, mayroon po, we are involved to kanang makibahagi or magtutulong for the humanity. Ito po yung one of our agency is ito po yung ADRA. Kung alam nyo po mga kapatid, itong ADRA or Adventist Development and Relief Agency ay mayroon po itong nagpo-provide po ito ng over 120 countries. Kung saan po yung mayroong mga, just like sa Gaza, ito po mga kapatid, ang Adventist po ay pumunta at nagbigay ng mga relief goods. Ang ADRA po, isa po itong ahensya ng Seventh-day Adventist. Marami pa pong iba sa mga next po. Ito po one of the ginagawa po ng ADRA, which is under po ito sa Adventist. Ito po yung ginagawa as pagbigay ng kahalagahan sa mga tao. Ito pong ADRA mga kapatid ay pinofocus po ito yung nasusunugan, yung mga victims sa gera, ito po mga kapatid, yun po, Pastor. Next. Ang Seventh-day Adventist po, sa sinabi po na before sa Dorcas, mention ni Pastor, na yung Dorcas po ay siya pong nagsiservisyo sa community. Now, the Seventh-day Adventist also ay mayroon po silang tinatawag na Adventist Community Service. Ang Adventist Community Service, mga kapatid, ito po yung nagbibigay ng mga serbisyo tulad ng pagtuturo sa mga bata. Ito po mga kapatid, doon sa Manggal, dito po nakabigay po ng serbisyo dito sa Basilan, Biblia. Kaya ang Seventh-day Adventist, nagkakaroon po ng ganitong mga programs. And now, ito po yung dapat matapos na ang kaguluhan. And now. At dito po mayroon po din kaming public affairs and religious liberty. Ito po yung programa ng Seventh-day Adventist na tutulungan yung mga tao kung sino po yung kulang sa justice, yung counseling, kung sino po yung mayroong problema about sa marriage, problema sa kahit ano, iwan ko lang kung kahit anong about sa relationship mga kapatid, you can counsel, you can go, mayroon pong mga taong makapag-advise sa inyo. Next. Ito po din mga kapatid, compassion. Ang ADRA talaga because ang ADRA, ito po yung ahensya na international and it is connected kung alam nyo yung USAID. USAID. They are connected sa USAID. That's why itong ADRA mga kapatid, it is an international na programa ng Seventh-day Adventist na tumulong sa mga tao kung saan yung nangangailangan. Next. Next is environmental stewardship. According sa Genesis chapter 2 verse 15, God commanded Adam to tend and keep the garden. Caring for the earth is a sacred responsibility. And Adventists promote sustainable practices and environmental awareness, recognizing that preserving creation is part of honoring God. As a Seventh-day Adventist po, we are encouraging the people na kailangan nating alagaan ang ating environment. Kaya kami po ay tumutulong sa paglinis sa kadagatan, tumutulong maglinis sa street, and we are also
nag-involve sa tree planting. Because we believe na ang pag-preserve ng creation is also honoring God. Next po. Health and wholeness. We believe that caring for the body is a form of worship. Kung sino po yung nag-aalaga ng body, ng katawan, is one of honoring God, is a part of worship. Kung sino po yung hindi ilalagaan yung katawan, it means we are not honoring God. Adventists advocate for healthful living, offering medical care through hospitals, clinics, and lifestyle programs. Adventist hospitals and schools provide affordable health care and quality education to underserved communities. Next. Ito po mga kapatid, ang Seventh-day Adventist po ay mayroon pong mga hospitals at schools over 9,845 worldwide. Makikita po ito sa mayroon sa Korea, mayroon sa Lumalinda. Marami po mga kapatid. Over 2.17 million students ang na-serve po worldwide. These institutions operate in over 100 countries around the world. The Seventh-day Adventist Church operates 1,000 healthcare facilities worldwide. Mayroon po tayong mga hospitals over 1,000 dito worldwide. Next po. Dito po ang makikita natin dito sa Philippines, mayroon po tayong mga hospitals and mga wellness center na makikita po dito sa Philippines. Mayroon po tayong sa Cebu, Davao, Iligan, Valencia City, Bacolod, mayroon po, Basta, mayroon po tayong mga hospitals na the Adventist hospitals na binigay po na serbisyo dito sa Philippines. Next po. Ito po yung mga, kung makikita nyo po, ito po yung identity ng hospital ng Adventist. Ito po yung logo, the Adventist Medical Hingoog, mayroon po tayong Hingoog, mayroon po tayong Iligan, Cebu. Ito po yung mga identity ng Seventh-day Adventist Hospital. Baka mayroon kayo punta kayo sa lugar na yan, pwede nyo po yung bisitahin ang hospital ng Adventist. Actually, they are very friendly for the Islam because we didn't serve. mayroong charge. Sige. Next po. Okay po. Mayroon po tayong the Seventh-day Adventist also, we are highly recommended na ito po yung walang bayad na seminar because ito yung tinatawag na New Start. Ito po ang New Start program na New Start. Ito lang po ang parang prevention sa ating para hindi magkangi in baranta. Ito po yung gamitin natin para hindi na tayo magkaproblema sa ating katawan, kundi ito lang po. Ang Seventh-day Adventist is kanang nagbigay talaga ng free lecture dito. Nutrition, exercise, ito lang ang gamit kung paano gagamitin ang New Start. That's why New Start is nutrition, exercise, water, sunlight, temperance, air, rest, and trust. Okay, next. Ito po ang as Seventh-day Adventist, mayroon pong mga institusyon na nagbibigay serbisyo sa mga unreached people. Kaya mayroon po tayong SULADS Philippines. Ito yung SULADS. Ang SULADS po ay nagtuturo, volunteer, magtuturo sa mga tao yung far-flung areas. Kaya kami po with my wife ay isang volunteer sa SULADS na nagtuturo doon sa barangay Muslim area. Kasi walang
At the time, wala pang DepEd. Kaya kami ay nag-volunteer na magturo at that place sa Barangay Muslim area. Ito po yung yung PAMAS, sila din po ang nagbigay ng mga medical na serbisyo through kung nakikita niyo sa Palawan, malaki talaga yung sa Palawan. Sa Palawan po, mayroon pong mga tao dyan na hindi makapunta sa hospital sa baba. Kaya ang PAMAS, under din po sa Seventh-day Adventist, sila po ang nagbigay serbisyo para makuha ang mga pasyente from the mountain to dito doon sa hospital para mas madali. Next po. As Seventh-day Adventists, we share a sacred mandate to care for the vulnerable, pursue justice, and serve with compassion. The same as Doc Tatar kanina na ang Islam at ang Seventh-day Adventist din po kami po ay nagbigay halaga sa mga taong hindi mapuntahan, hindi nag-need ng justice and nag-need ng compassion. Our faith teaches us that true devotion to God is expressed in how we treat others. That's why ang Seventh-day Adventists, we are involved, we are encouraging individuals na na tayo po we can express our true, totoong devotion sa pagpakilala sa Panginoon na tayo po ay maka-express ng how to treat people. Ito yung importante mga kapatid. That's why ang pananampalataya at ang ating belief at ang pagiging pakikipagkapwa is very important sa ating community. Kasi kung we can understand each other's faith, if we can understand others' belief, there's no conflict. Yun lang talaga yung dapat nating intindihin na dapat lang natin ibigay natin di ba kung if you are a true Christian, if you are a true Islam, totoong Christian, hindi po tayo makabigay ng sakit sa kapwa. True faith should compel us to take responsibility for the world around us. Next. Faith is not confined to places of worship. Hindi lang talaga ang pananampalataya mo lang kapatid ay hindi lang sa pag-worship, kundi live out in the streets, in homes, and in the lives of those we touch. Ang pananampalataya po mga kapatid ay dapat natin ipakita the way we act, the way we do, and the way we follow kung ano ba yung pananampalataya natin. According sa James 2 verse 17 reminds us, faith by itself, if does not have works, is dead. That's why, kung mayroon tayong pananampalataya, alam po natin na mayroon tayong iba't ibang pananampalataya and we have different beliefs, but kung hindi natin ipakita, it is dead. Ito yung talaga na author mga kapatid, ni Mahatma Gandhi, the best way to find yourself is to love yourself in the service of others. Kaya mga kapatid, he is a Buddhist. Alam po natin na hindi makikita ang tunay nating pananampalataya kung hindi makikita din the way we act. That's why it's very important sa ating gawa is makikita na kung sino ka. Kung anong pananampalataya kung meron ka. The moment when you forget your volunteering to help change your lives because it's changing yours. Ito po yung mga kapatid, yung akala natin kung mag-help kung magtulong ng kapwa natin, akala natin siya ang na-change. But ito pala ay nakapagpa-change ng ating life. That's why, ngayon, patuloy natin
alagaan natin ang ating community sa pamamagitan ng ating pananampalataya para walang conflict, walang gulo dito sa ating community. Next, meron pa? Wala na. Oh, thank you na. Thank you. Daghang salamat. Magsukong. Isa TV Production. Your only island TV channel.